Minsan hindi mo maintindihan ang buhay. Dahil akala ng iba, ang pagiging matigas ng ulo mo ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Pero ang totoo, nagiging ganun tayo dahil may saysay at doon makakatagpo tayo ng mga hindi inaasahang tao na bubuo sa buhay ng iba. At ito rin ang magiging dahilan ng kalayaang hinahangad nila. Katulad na lamang ng nangyari sa akin. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ganun na rin po sa mga katulad kong taga-subaybay at taga-suporta sa inyong mga kwentong aswang. Ako po si Marcela. 60 taon na sa kasalukuyan. Ang kwento pong ibabahagi ko ay nangyari taong 1993. Panahong ako ay nasa edad 27 pa lamang. Naninirahan kami ng simple noon sa isang baryo sa Guimaras at ang kasama ko lamang ay ang lolo ko. Maaga kasing pumanaw si tatay dahil sa isang sakit, habang ang nanay ko naman ay namatay noong ipinanganak niya ako. Mga antingero po kami. Namana pa po namin yon sa aming mga ninuno. Pero ng mga panahon na yon, gusto ng lolo ko na tumigil na ako sa pagiging antingero ko dahil nalaman niya na tumutugis ako ng mga aswang. Pero hindi ko siya sinusunod dahil masaya ako sa tuwing nakakapagligtas ako ng mga tao. Pero maliban po doon, isa rin akong basurero. Sa pangalakal po ako kumukuha ng pangtustos sa bawat araw naming pagkain. Mahilig din po akong dumayo ng mga baryo para lang makahanap ng mas maraming kalakal. Dahil po doon, nakatagpo ako ng isang kaibigan na hindi ako iniwan hanggang sa lumaban na ako sa mas malakas na aswang. Muli, ako po si Marcela at ito ang aking kwento. Marcel! Saan ka na naman paggaling na gabi? Bakit 10 oras ka na makauwi ka? Wala po, Lo. Dumayo lang po ako ng pangangalakal ko eh. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Alam na alam ko kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero Lo, yun lang po talaga. Wala na po. Nangalakal lang po talaga ako, Lo. Pwes, ipaliwanag mo sa akin ito. Nang mga panahon na yon, nanlaki na lamang ang mga mata ko nang ilabas ni Lolo Crisanto ang damit na suot-suot ko nung nakaraang gabi dahil may bahid yun ng dugo. Pero sa pagkakaalam ko ay dinispatcha ko na yon at ibinaon sa lupa. Ngayon, sabihin mong nangalakal ka lamang. Gayong mayroon na akong ebidensya. Lo, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo, Aber? Sa araw ay nagbabasura ka. At sa gabi naman ay dumadayo ka ng ibang baryo para tumugis ng aswang. Opo, Lo. Yun na nga po. Sinasabi ko na nga ba? Ay nako, hindi ba't ilang taon ko nang sinasabi sa'yo na itigil mo na yan? Bakit hindi ka ba nakikinig sa akin? Gaano ba kahirap ang ipinapagawa kong pagtigil mo? Ano ba yan? Alam mo ba na maaaring yan ang ikapahamak mo? Lo, hayaan niyo naman po ako magsalita muna. Lo, ang totoo dito ako masaya eh. At magaan po sa loob ko kapag may naliligtas akong mga tao. Saka hindi naman po ako mapapahamak eh. Kaya ko naman po yun eh. Kaya mo? At anong gusto mo sabihin ngayon? Ha? Hindi ka nakikinig sa akin kasi kaya mo? Ganun ba? At kapag napahamak ka dahil yan sa kabaliwan mong yan, doon ka pa natitigil, ganun ba?
Marcel naman, hindi ba't ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ang mga naunang antingero sa pamilya natin ay namatay ng maaga dahil sa katigasan ng ulo nila? Gusto mo bang mangyari din sa iyon? Lo, magkakaiba naman po noon at ngayon. Saka kahit anong sabihin nyo, Lo, di pa rin ako susunod. Masaya ako sa ginagawa kong to eh. Hindi ba, Lo, kayo na po mismo nagsabi sa akin na gawin ko lang ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Ito yun, Lo. Dito po ako masaya. Ay, nako, Marcel, sasabog ng ulo ko sa'yo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo, bata ka. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Sige, bahala ka sa buhay mo. Gawin mo yan. Magpakamatay ka. Lolo naman, huwag naman po kayong ganyan. Kasi ako lang po yung nag-iisang apo nyo na lalaki. Hindi naman pwede yung mga pinsan ko kasi may mga pamilya na po sila. Kaya ako lang po talaga ang magmamana ng pagiging antingero. Kaya sana, Lo, suportahan nyo na lang po ako. Nakikiusap po ako sa inyo, Lo. Ano ba sinasabi mo? Di ba sabi ko nga sa'yo ay bahala ka na? Kaya sige na, gawin mo na lang ang mga gusto mong gawin. Hindi na kita pipigilan. Kaysa maging cargo di konsensya pa kita. Lo, ba't parang napipilitan lang kayo? Ano bang magagawa ko? Sadyang matigas talaga ang ulo mo, bata ka. Kaya sige na, gawin mo na lang yan. Nagsasawa na rin ako ng pigil sa'yo. Wala naman nangyayari. Ibig sabihin ba yan, Lo susuportahan nyo na lang ako? Hindi yun suporta. Sadyang wala lang ako magawa. Ayaw pang aminin ni Lolo. Ikaw, Lo, hindi mo naman kasi ako matitiis Nag-iisang apong lalaki niyo ako Oo, nag-iisang apong lalaki. At pinakamatigas ang bungo sa lahat. Hindi marunong makinig. Siyempre, Lo. Wala naman po talagang malambot na bungo Meron ba nun? Ba't namimiloso ka pa nga? Biro lang ho. Ikaw talaga, Lo. Masyado kayong matampuhin. Ewan ko sa'yo. Huwag na po kayong magtampo, Lo. Kumain na lang po tayo. Dahil kahapon, nakabenta po ako ng kalakal. Bumili po ako ng lityong manok. Panghapunan sana yung kagabi. Kaso napalaban ako Kaya ngayon na lang po natin kainin. Yan! Pinagmamalaki mo pa talaga na napalabag ka. Ngayon, ayos ka pa. Pero hindi mo alam, baka sa mga susunod na araw, makakatapat ka ng mas malakas na aswang. Ay, nako. Hindi ko lang talaga alam kung anong mangyayari sa'yo pag nangyari yun. Huwag niyo na po kasi munang isipin yun, Lo. Malakas kaya ako. At sigurado akong sa bawat laban ko, kasama ko ang diwa ng Diyos. Kaya hindi po ako mapapahamak. Sana nga, hindi ang katigasan ng ulo mo ang magdadala sa iyo sa bingit ng kamatayan. Napailing na lamang ako ng mga sandaling yon nang marinig ko ang mga huling sinabi ni Lolo Crisanto. Dahil malakas ang loob ko na hindi ako matatalo ng kadiliman, lalo pat nasa akin ang gintong medalyon na sinasabi ni Lolo na may sumpa na dapat ay matagal nang nakabaon sa lupa. Nung maliit pa kasi ako, may isang kinatatakutang medalyon ang lolo ko na nanggaling pa raw sa pinaka ninuno namin. Lahat daw kasi ng magtatangan nito ay malalagay sa panganib. Pero hindi ako naniniwala sa bagay na yon dahil mula nang hukayin ko yon sa pinagbaunan ni Lolo ay lumakas ako. Naging malabato ang kamao ko at kapag nasusugatan ako, agad yung naghihilom. Kaya hindi ko ipinapakita kay Lolo na suot ko yon dahil siguradong hindi niya ako kakausapin pag nangyari yon. Lo, halina po kayo rito. Tapos ko na pong ihanda ang pagkain natin. Pagkatapos po nito, aalis na rin ako. Baka kasi mahuli ako sa tambakan ng basura Sayang yung mga bagong bagsak. Ay sus! At sabihin mo, gusto mong maagang makaalis para maaga kang matapos at dadayo ka ng ibang baryo
para kumatay na naman ang aswang. Ayaw mo lang diretsuhin na lang eh. Alam ko naman ang takbo ng utak mo. Si Lolo talaga oh. Masyado naman kayong advance mag-isip. Huwag po kayong mag-alala at maaga akong uuwi mamaya. Hindi na po muna ako pupunta ng ibang baryo para naman mawala na po kahit papano yung tampo nyo sa akin. Ganun pa rin yun, Marcel. Hindi ka nga tutugis ng aswang mamaya. Pero pinabukasan, ganun pa rin ang mangyayari. Ay, naku, tama na nga yan, Lo. Tataas na po ang presyo nyo sa ginagawa nyo eh. Sige na po, kumain na lang tayo. Pagkatapos kong sabihin ang bagay na yon, umupo na ang lolo ko. Ako na rin ang naghanda ng pagkain niya sa plato at tahimik kaming kumain. Matapos namin, iniligpit ko na ang mga pinagkainan namin at diretso na akong naghanda para sa pag-alis. Lo, alis na po ako ah. Huwag na po kayo lumabas para makipagchismisan ha. Diyan na lang po kayo sa bahay. Nakaanda na rin po yung kakainin yung gamamayang gabi. Pangako, Lo, uuwi talaga ako bago mag-alas 7. Tinignan na lamang ako ni Lolo nang sabihin ko yun. Kaya, napakamot na lang ako sa ulo ko. Dahil, ganun talaga kapag nagtatampo siya. Kaya hinayaan ko na lang at dumiretso na ako sa tambakan ng basura. Pero, sa kasamaang palad, ay walang bagong bagsak. Anak sa teteng mo, minamalas ka nga naman. Ay nako, nagtatampo na nga sa akin si Lolo, wala pa ako madadat ng kalakal. Ay buhay, kay hirap mo talaga. Dala ng inis, nasipa ko ang isang bato. Kaya naman, namilipit ako sa sakit at napaupo sa lupa. At maya-maya lang, may nag-aabot ng kamay sa akin. Yun ay ang matalik na kaibigan ni Tatay. At siya ang nangunguna sa pagsuporta sa akin sa pagiging antingero ko. Mang Calixto, kayo po pala. Mang Kaloy na lang. Masyado mo akong ginagawang espesyal eh. O ano, aabutin mo ba ang kamay ko o hahayaan mong langgamin ka dyan? Dahil sa sinabi ni Mang Kaloy, napatingin ako sa inuupuan ko at huli na para mag-react ako dahil ang dami ng pulang langgam ang pumasok sa salawal ko. Hoy! Aray ang kate! Aray ang sakit! Ay nako! Ang malas naman talaga ng araw ngayon, oo. Kate! Aray ko! Karma mo yan. Wala namang ginagawa sa yung bato eh. Sinipa mo. Hindi naman po nasaktan yung bato eh. Ako nga ang nasaktan eh. Kasalanan mo nga. Sukat ba namang sipain mo ang nananahimik na bato? Wala namang ginagawa sa'yo. Aray ko. Ang kati talagang sakit mga gat ng langgam. Halika Marcel. Doon muna tayo sa silong. Dalhin mo yan sako mo. Para may upuan tayo. Ang tagal na rin nung huling araw na nagkwentuhan tayo. Sige po, sandali lang. Ang kati po kasi talaga eh. Pagkatapos kong kamutin ang malapit sa ibabang parte ko, dinampot ko na ang sako ko at sumilong kami ni Mang Kaloy sa may puno ng mangga. Umupo siya doon habang ako naman ay pumipitas ng ilang bunga para iuwi sa bahay. O ano, kumusta ka na? Pati ang lolo mo. Ayos naman po, Mang Kaloy. Ganun din po si Lolo. Pero may tampo sa akin ngayon eh. Nakabuking po kasi ako eh. Ganun ba? Hayaan mo lang ang lolo mo. Basta't gawin mo lang ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Pero maiba tayo. May nabalitaan ako sa ibang baryo. Saang baryo po yun? Pagkatapos ng 4 na baryo madadaanan mo, pagkalabas ng baryo natin. Oh, ang layo naman nun. Malayo at mapanganib, Marcel. May mga aswang kasi na naninirahan doon. Umaatake sila kahit araw. At yung mga binibiktima nila, mga binata na halos kasing idaran mo. Dahil sa mga narinig ko, tumigil na ako sa pagpipitas
at umupo ako sa tabi ni Mang Kaloy para makinig. Kung ganun po, Mang Kaloy, anong klaseng mga aswang po sila? Sigbin at Tagulikas. O ano, bago sa'yo no? Opo, parang ngayon ko lang po narinig yung uri ng aswang na yan. Dahil bihira lamang sila, Marcel. Isinilang sila dahil sa pag-iibigan ng isang magindara at itim na gabunan. Magindara? Yung po ba yung katulad na aswang na kinalaban nyo ni tatay nung maliit pa po ako? At gabunan? Yung sinaunang diablong aswang? Tama ka. Ngunit ang Tagulikas na aswang ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan na katulad sa mga magulang nito. Pero paano po nangyari yun? Di ba kadalasan namang namamana ang kakayahan ng tao o nilalang sa mga magulang? Kaya nga tinatawag silang bihira. Teka nga, patapusin mo muna ako. Makinig ka muna. Sabat ka na sabat eh. Pasensya na po. O sige, magpapatuloy na ako. Makinig ka mabuti. Ayon sa pag-iimbestiga ko sa baryong yun, may matandang nakabanggit na wala din silang alam kung bakit hindi nila nakuha ang abilidad ng kanilang magulang. Pero may sinasabi na ang mga Tagulikas daw ay 10 ulit na mas matindi ang lakas kaysa sa mga gabunan. Teka, sandali lang po, sasabat po ko ulit. Paano pong 10 ulit? Kung yung gabunan nga po, tinuturing ng diablo ng lupa, paano pa po sila? Kaya nga bihira. Napakakulit mo talagang bata ka. At ang isang pangkaraniwang antingero ay walang panama sa kanila. At may isa pa akong natuklasan. Kaya nilang gayahin ang abilidad ng ibang aswang, antingero at mga albularyo. Nakakahinga sila sa tubig. Pero mas malakas sila sa lupa. Mang Kaloy, parang mahirap po yata silang labanan. Wala naman ako sinasabing lalabanan mo sila. Hindi ka ganun kalakas para harapin sila. Dahil kung kami nga noon ng tatay mo, nahirapan sa iisang gabunan lang, paano ka pa kaya? Baguhang antingero ka pa lamang. Pero kung wala po akong laban sa kanila, paano po yung mga tao dun? Hindi mo naman sila dapat inaalala dahil hindi nasakop ng konsensya mo yun. Mas mabuti nang hindi sila kalabanin kaysa naman buhay mo pang maging kapalit. Pero paano ko po hahayaan yung ganun? Ngayong nakakwento nyo na po sa akin, siyempre mag-aalala po ako ng labis. Alam niyo naman po na ayaw kong mag-isip na may taong namamatay tapos wala akong gagawin. Baka nga dapat hindi ko na ikiliwento sa'yo. Dahil siraulo ka eh. Kapag sinabing wag, gagawin mo pa rin ang pinagbabawal sa'yo. Pero may dahilan talaga ako. Kaya ako sa kinuwento sa'yo. Dahil alam kong tumutugis ka ng aswang. Para kung sakaling makaharap mo mga Tagulikas, ay maiiwasan mo sila. Hindi ko po alam. Para kasing sumisikip po ang dibdib ko kapag alam kong may taong mamamatay. Kaya nga kesa naman ikaw itong mamatay dahil sa katigasan ng ulo mo. Di ba? Ayos na yung nilalabanan mo yung mga mabababang uri ng aswang. Pero wag mo munang isipin na labanan mo pa ang mga Tagulikas. Dahil baka sila pa ang maging sanhi ng kamatayan mo. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ko alam ng mga panahong yun kung bakit napakahirap kong bawalan at bakit kapag may nagsasabi sa akin na wag ko nang subukan ay yun pa rin talaga ang gusto kong gawin. Dahil nasa isip ko na kagad noon na ang baryong nabanggit ni Mang Kaloy ang sunod kong pupuntahan. Aalis na ako, Marcel. At sana makinig ka sa mga sinabi ko sa'yo. Para din naman yun sa kaligtasan mo. Siya nga pala. Ang mga itsura ng mga aswang na Tagulikas ay may mahahabang buhok, maskuladong katawan, at wala silang saplot, maliban sa pang-ibaba nila. O siya, hanggang sa muli, Marcel. Aalis na ako. Ang piling ko sa'yo, ha? Sige, mag-iingat po kayo, Mang Kaloy. Sa uulitin po.
Huwag ka nang maninipa ng bato ha, para hindi ka na rin langgamin. Si Mang Kaloy talaga, oo. Hindi niyo pa nalimutan yun. Isang ngiti na lamang ang isinukli ni Mang Kaloy sa mga huli kong sinabi. Pagkatapos nun, pinagmasdan ko na lamang siya hanggang sa nakalayo na ito ng gusto. Habang iniisip ko kung saan tambakan ng basura ako pupunta. Pero napag-isip-isip ko ng mga oras na yon, uuwi na muna ako para ihatid ang mga mangga sa lolo ko. Kaya naman, inilagay ko na lang sa sako ang mga pinitas ko at dinagdagan ko na lang yon ng kaunti at tuluyan ng naglakad pauwi. Aba, himala, maaga ka yata ngayon. Wala, malas ulo. Wala pong bagong bagsak eh. Pero lo, ito po, pinagdala ko po kayo ng mangga. Saan mo naman nakuha yan? Sa puno ng mangga, lo. Ay sus, Ginoo ko. Ang ibig ko sabihin, kaninong puno ang pinagpitasan mo ng mangga? Di nyo naman po kasi nililinaw eh. Ang tanong nyo kanina, saan to galing? Saan to nakuha? Syempre, sasagot ko sa puno ng mangga. Kayo naman oo. Ang hirap mo talagang kausap, Marcel. Puro ka na lang lagi biro. Pero saan ba ito talaga galing? Doon po, malapit po sa tambakan ng basura. Sayang po hinug na kasi. Sigurado mahuhulog lang po yan tapos mabubulok. Nako, pag nagkataon na yari ka nito sa may-ari, basta-basta ka na lamang pumipitas ng bunga na hindi naman pala sa'yo. Wala naman po pangalan yung mangga kaya walang may-ari niyan. Ay, Diyos ko! Tatamaan ka na talaga sa akin, bata ka. Ewan ko ba bakit ganyan ang ugali mo? Puro ka biro. Kahit ayoko magalit, nakukuha mo na naman ang inis ko. Ang mabuti pa, humanap ka na lamang ng ibang kausap at nasisira ang araw ko sa'yo. Pisti kang bata ka. Si Lolo talaga dinaig pang babae. Salita ng salita. Kakainin din naman. Oo nga pala, lo. Aalis na po ulit ako. Hahanap po ako ng pwedeng kalakalin Sayang po yung araw. Kahit konti lang makuha ko ngayon, ayos lang. Kahit pambigas lang natin. May asin naman tayo Lagyan na lang natin ng tubig. Tubig asin. Hala, sige, mabuti pa nga. Baka pag nakasama kita maghapon tumirik ang mata ko sa'yo dahil sa hirap mong kausap na bata ka. Grabe naman po kayo sa akin, lo. Dahil grabe talaga ang katigasan ng ulo mo. Pagkatapos sabihin niyo ni Lolo, pumasok siya sa kwarto niya. Wala naman akong magawa ng panahon na yon dahil hindi ko naman maitatanggi na matigas talaga ang ulo ko noon. Kaya naman, dumampot na lamang ako ng isa sa mga mangga at kinuha ko ulit ang sako ko at lumabas na ng bahay. At nang maisara ko na ang pinto, ay naglakad na lang ako. Kahit hindi ko naman talaga alam kung saan ako pupunta hanggang sa hindi ko na namalayan na nakalabas na pala ako ng baryo namin. Pero nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa nakarating ako sa katabing baryo namin. Ay nako, malas talaga. Ba't pati yata dito walang ganong basura? Hindi yata marunong mag-aksaya ng kalakal ang mga tao dito Dahil wala akong nadatnan na tambak ng basura doon, naisip ko na umuwi na lang at bukas na lang magpatuloy. Pero naalala ko ang mga kinuwento sa akin ni Mang Kaloy at hindi ko naman alam kung bakit napapayag ko ang sarili ko na dumiretso sa ikalima na baryo. Napansin ko na tabing bundok lang yon at parang walang problema sa baryong yon dahil nakikita ko ang mga batang nagtatakbuhan at ang mga nagsusugal na tao. Ito ba yung baryong sinasabi ni Mang Kaloy? Ba't parang wala namang problema ang mga tao dito? Ang sasaya pa nga nila Makalibot na nga lang. Dahil sa wala naman akong makitang problema sa baryong yon, Sir Blair, napagpasyahan ko na lang na mag-ikot-ikot hanggang sa nakakita ako ng tambakan ng basura. Puno yun ng napakaraming kalakal na pwede pang ibenta. Aba!
Hindi pala malas. Ang dami dito. Paldo. Sa kasabikan, agad akong pumulot ng mga bagay na pwede ko pang maibenta hanggang sa napuno ko na ang sako na daladala ko. Matapos nun, itinali ko na yon at inihiga. At bago ko umalis, nagpasya kong umupo muna para magpahinga. Pasipul-sipul pa ako ng mga oras na yon dahil sa dami ng maibibenta ko. Ayos. Matutuwa si lolo nito. Maaga na akong nakauwi, marami pa akong mabibiling bigas. Swerte pala eh. Tulong! Tulong! Pakiusap, tulungan niyo ako! Napatigil ako bigla nang makarinig ako ng boses ng lalaki. Nanggaling yun sa likuran ko, kaya akala ko nun yun ang ginagamit ng mga aswang pang-akit ng biktima. Kaya naman, napahawak ako sa gintong medalyon na nasa bulsa ko. Sino ka? Sumagot ka! Pakiusap! Tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Dahil sa mga sunod niyang sinabi, napagtanto ko na hindi pala siya aswang. Kaya lumapit ako sa pinagmumulan ng boses at nakabaon yun sa tambak-tambak na basura. Kaya mabilis kong inalis ang mga nakapatong sa kanya at nakita kong sugatan siya at halos naliligot na siya sa sarili niyang dugo. Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Tsaka ako na ipapaliwanag. Tulungan mo muna ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Hindi na ako nagdalawang isip at pinunasan ko na siya. Hindi ko na rin inalala ang sako ng kalakal ko. Tumakbo na ako papunta sa mga kabayan. Pagdating ko doon, sumigaw ako para humingi ng tulong. Pero tinignan lang ako ng mga taong nagdadaan. Ang iba nga ay pumapasok pa ng bahay at nagsasara ng pinto at bintana, maliban na lamang sa isang matandang babae. Halika! Dalhin mo siya sa loob ng kubo ko. Bilisan mo! Sige po, Nay. Pagpasok ko pa lang sa loob ng kubo, agad nang isinara ng matanda ang pinto. Pagkatapos nun, inihiga ko naman ang lalaki sa katre. Napansin ko naman sa loob ng bahay ang iba't ibang garapon na sa palagay ko ay mga halamang gamot. Matindi ang tama ng isang ito. Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya. Sa dami na sugat niya sa katawan at may mga butis din na sikmura niya. Sana naman ay walang natamaan sa loob ng katawan niya at makayanan ko pang magamot siya. Manggagamot po ba kayo? Isa akong albularya, iho. Mamaya na tayo mag-usap. Baka hindi natin siya mailigtas. Diyan ka na muna. Kukuha lang ako ng tubig na malinis. Nagmamadaling pumasok ang matanda na palagay ko ay kusina ng kanyang kubo. Ilang sandali lang lumabas na uli ito at may dala ng maliit na palanggana at maraming puting tela. Ikaw, binata, pumunta ka sa likod ng kubo ko. Kumuha ka doon ng damong hangunoy. Nagmamadali akong tumayo sa kinauupuan ko. Pagkatapos nun, lumabas na ako at mabilis na pumunta sa likod ng bahay. Hindi na ako namili ng dahon, kaya pati ugat ng damong hagonoy ay nakuha ko na rin at mabilis akong bumalik sa loob ng kubo. Isara mo ulit ang pinto, pati ang bintana. Tapos, sindihan mo ang 2 gasera na nasa lamesa. Opo, Nay. Nayo, ito na pong hagonoy. O siya, salamat, iho. Pagkaabot ko ng damo, agad ko nang sinindihan ang mga gasera. Ang isa ay inilagay ko sa tabi ng katre at ang isa naman ay isinabit ko. At nanood na lamang ako habang ginagamot niya ang sugat ng lalaki. Nang matapos niya namang tapalan ng dahong hagonoy ang mga sugat nito, humingi siya ng tulong sa akin para mabendahan ang buong katawan ng lalaki. At nang matapos naman kami doon, ay umupo lang ang matanda
at tinignan ako. Bakit ganyan po kayo makatingin? Hindi po ako may gawa niyan, ha? Gusto ko lang po tumulong. Nakita ko lang po siya sa tambakan po ng basura. Alam ko. Hindi naman kita pinag-iisipan ng gano'n, iho. Eh bakit ganun po kayo makatingin sa akin? Dahil balik nandito ka. Balik-balik. Na pumasok ka sa baryo namin. Bakit? Ano po bang problema? Ang lalaking to, sigurado kung biktima siya ng mga nagsusulputang mga aswang. Ibig niyo po ba sabihin totoo po na may mga aswang po sa baryo niyo? Alam mo pala ang tungkol sa kanila. May nakapagsabi lang po sa akin, Nay. Akala ko po nung una hindi sila totoo Kasi maayos ko pong nadatnan ng baryo niyo. Yun ay dahil nasanay na kami. Ligtas sa mga kababaihan sa baryo namin. Pero ang mga kalalakihan ay hindi. Sila kasi ang paboritong kunin ng mga sigbin na asnig na pinamumunuan ng isang bihirang aswang. Alam niyo na ba ang dahilan kung bakit lalaki lang po ang kinukuha nila? Hindi pa sa ngayon. Pero may mga haka-hakang naglalabasan na ginagamit raw ng aswang na tagalikas ang mga lalaki para mapanatili ang kanilang kabataan. Pero wala pang kasiguraduhan sa bagay na yon. Ngunit alam mo ba, iho? Maswerte pa ang tao na ito at nakatakas pa siya sapagkat halos lahat ng mga biktima ay nakikita namin bangkay na lamang o di kaya ay walang dugo. Hindi po tama to. Bakit wala pong sumusubok na lumaban sa kanila? Dahil kung lalaban pa kami, kamatayan din ang kababagsakan namin. Kailangan ko na munang umuwi. Babalik na lang po ako bukas. Huwag, iho. Huwag mo't subukang umalis ng baryong to. Kahit natirik pa ang araw. Mapanganib na lumabas sa baryo dahil umaaligid lamang na ng mga sigbin. Pero hindi po pwede. Mag-aalala po ang lolo ko. Inisip mo sana yan bago ka pa man pumasok sa aming baryo. Dahil sa ginawa mo, para ka na rin nagpatihulog sa impyerno. Hindi naman ako nakakaramdam ng takot sa mga sinasabi ng matanda ng panahon na yon. Dahil mas iniisip ko ang lolo ko. Dahil sigurado akong mag-aalala siya kung sakali mang hindi ako makauwi. Pero inisip ko rin ang sinabi ng matanda. Alam ko naman sa sarili ko na kaya kong lumaban dahil mga sigbin lang naman yon. Pero paano kung ang makasagupa ko ay ang tinutukoy na aswang ni Mang Kaloy? Hindi pa ako handa para doon. Kailan pa po nag-umpisa ang mga pag-atake dito? Isang buwan na lumilipas. Noong una ay isa o dalawang kalalakihan lang ang nawawala. Pero nung umabot na ng isang linggo, halos 7 hanggang 8 ang nawawala. Minsan naman 10. Kaya natakot ng iba. Sinubukan naman nilang umalis, pero namatay lang sila. Kung ganun, paanong nakalabas-pasok dito si Mang Kaloy? Kung mapanganib pala. Sinong Kaloy, iho? Kaloy po. Medyo may edad na rin po siya. Maskulado pong pangangatawan. Hindi ko alam. Kakaibang tao ngayon. Dahil 2 araw at 1 gabi din siyang nanatili sa baryo namin. At iniligtas kami sa pag-atake ng mga sigbin. Pero bigla na lang siya nawala. Ibig sabihin po nun, Nay, may paraan pa para makaalis sa baryong to. Kung nagawa po yun ni Mang Kaloy, siguradong kaya ko din po yun. Hindi ako sumasang-ayon sa mga sinasabi mo. Madami na sa amin na sumubok. Pero ilang minuto lang ang lumilipas, bumabalik lang sila. Pero hindi bilang buhay na tao, kundi mga bangkay na wala ng laman loob. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang sinabi ng matandang babae. Hindi ko kasi akalain na maraming tao na pala ang namamatay sa baryo nila.
Grabing awa ang naramdaman ko. Dahil kahit na ganun ang kalagayan nila, ay pinipilit nila na maging masaya at maging normal na tao sa baryo. Kahit na napakalaking dilubyo pula ang nararanasan nila. Anong nangyayari sa'yo, iho? Bakit ka naluluha? Wala po, Nay. Hindi ko lang po maisip kung anong pakiramdam ninyo. At hindi ko rin alam kung paano nakakaya ng mga tao dito ang pagsubok na nararanasan nyo. Ang bagay na yan, iho, ay ipinapadalaki na lamang namin na sana bukas at sa mga susunod pang bukas ay humihinga pa rin kami. At hindi pa naging laruan o pagkain ng mga halimaw. Teka, munti ko na makalimutan. Ano nga palang pangalan mo, iho? Marcel po, Nay. Napakagandang pangalan. Pakiramdam ko ay swerte ang pangalan na yan. Salamat po, Nay. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Ang pangalan ko ay Basilisa. Ngunit ang tawag sa akin ay Isang. Kaya tawagin mo na lamang akong Nanay Isang o Lola Isang. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Nanay Isang. Ganon rin ako sa iyo, iho. Pareho kaming napalingon ni Lola nang bigla na lang gumalaw ang lalaki na ginagamot niya. Pinapadyak-padyak niya ang mga paa niya at umuungol na para bang may kinatatakutan. Maya-maya lang ay nagsalita na rin ito habang nanginginig ang boses, habang nakapikit pa rin ang mga mata. Wag! Wag makiusap! Layuan niyo ako! Wag! Nakikiusap ako! Wag niyo akong papatiin! Maawa kayo sa akin! Wag! Hindi ko na kinaya pa ang nakikita ko. Kaya naman nilapitan ko na ito at pinilit na gisingin. Tol! Tol! Hindi ka namin sasaktan, Tol! Gumising ka! Nasa ligtas kang lugar! Tol, gising! Nang imulat ng lalaki ang mata niya, umiiyak na ito. Nakatingin siya sa akin at kitang-kita pa sa kanya na hirap na ito. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabing huminahon siya dahil doon ay walang mananakit sa kanya. Ayos ka na. Ligtas ka na. Nagamot na rin ang mga sugat mo. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka sa bahay ni Nanay Isang. Iho, sabihin mo ka ano ba talaga ang nangyari sa iyo? May mga halimaw po. Mga mukhang aso. Tapos may isang lalaki. Malaki yung katawan. Puti ang buhok. Yung mga mata niya. Walang itim. Puro puti lang. Marami kami. Ako lang ang nakatakas. Wala silang awa. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nila lapain ang mga kasama ko. Sandali. Pwede bang ulitin mo ang mga sinabi mo? Yung mas maiintindihan. Galing kami sa baryo ng Maabay. Tapos may 4 akong kasama. Uuwi na sana kami. Pero may kaibigan kaming gusto pang mag-ikot. Hanggang sa inabot na kami ng dilim at nakarating kami sa baryong to. Nakita namin yung bundok na katabi ng baryo nyo. Yun, nagkayayaan kami. Pero hindi pa man kami tuluyang nakakakyat. May mga aso na biglang sumalubong sa amin. Napakarami nila. May mga nakaakyat pa nga sa puno. Tapos hindi namin inaasahan ng lahat. Bigla nila kaming inatake. At dinala kami sa isang malalim na hukay na malapit doon sa tuktok ng bundok. Nilapa nila ang mga kasama ko. Hanggang sa sunod-sunod na lala kami. Tapos dumating yung lalaki na may puting buhok. Bigla niya akong sinaksak ng kuko niya. Pero nanlaban ako. Tapos inatake na rin ako ng mga asong alimaw.
Pero nakakuha ko ng pagkakataon, nakatakbo ko. Hindi ako inabol ng lalaki. Pero isang batalyong aso naman ang sumunod sa akin. Halos naabot na nila ako. Pero ginawa ko talaga ang lahat para hindi ako makain. Kaya naiwanan lang nila ako ng galos. Hanggang sa nakapagtago ko sa mga basura. Dahil doon, hindi nila ako naamoy. At doon naman kita nakita. Tama. Salamat sa'yo, niligtas mo ang buhay ko. Pero mga kasama ko, wala na. Wala na sila, patay sila silang lahat. Wala man lang akong nagawa. Wala kang kasalanan doon. Hindi mo rin naman ginusto yun eh. Kaya kung sinisisi mo man ang sarili mo, hindi tama yan. Pero ano yun? Anong klaseng mga hayop sila? At saka yung lalaki. Bakit ganun ang itsura niya? Dahil mga aswang sila iyo. Mga aswang na tagulikas na naggaling sa lahi ng Gabunan at Magindara. At ang mga aso na sinasabi mo ay hindi lang basta-basta aso. Dahil mga sigbid sila at ang pinuno nila ay ang lalaking nakaharap mo na bumuta sa sikmura mo. Magpasalamat ka dahil walang napinsala sa mga laman mo. Dahil kung meron man, siguradong isang malamig na bangkay ka na rin ngayon. Pasalamat ka dahil mabuting tao ang nakakita sa iyo. Oo. Maraming salamat talaga. Dahil sa'yo, Tol, buhay pa rin ako. Alam mo bang kahit sa panaginip, hindi ko maisip na mangyayari sa amin to. Ano na lang ipapaliwanag ko sa mga pamilya nila, di ba? Paano kung pagbintangan pa ako? Hayaan mo. Kapag nakagawa ko ng paraan para makalabas sa baryong to, tutulungan kita sa pamilya ng mga namatay mong kasama. Anong ibig mo sabihin, makakagawa ka ng paraan? Dahil sino man ang makapunta sa baryo namin, wala na, hindi na makakalabas. Dahil may mga nakabantay na sigbin. Sapagkat ang baryong ito ay katulad na lang ng isang malaking kawali. At tayo ang ulam na inuunti-unti nilang ubusin. Hindi pwede. Hahanapin ako ng pamilya ko eh. Alam kong mahirap sa'yo, Tol. Pero kung magpapaapekto ka sa takot mo, sigurado akong di ka makakaligtas. Huwag kayong mag-alala. Susubukan kong makaalis sa baryong to at hihingi ako ng tulong sa pamilya ko. Bakit napakalakas ng loob mo? Sa palagay mo ba, kapag dinala mo dito ang pamilya mo ay hindi rin sila magaganib? Mag-isip ka nga ng maayos, Marcel. Huwag mo nang gawing komplikado palalo ang lahat. Pasensya na po, Nanay Isang. Pero na pong gagawin natin? Hahayaan na lang po ba natin na makulong tayo dito? Marami pong bata na nandito sa baryo nyo. Hahayaan na lang po ba natin na mamatay sila sa kamay ng mga aswang? Wala na kami magagawa dyan. Sa palagay ko, ito na talaga ang tadhana namin. At wala na kaming magagawa pa doon. Tatalikod na sana ang matanda habang bakas sa mukha nito ang lungkot. Pero inisip ko na baka kaya ko at baka may magagawa ko. Kaya naman, tinawag ko ulit siya at humarap naman ito. Nanay Isang, paano po kung may magagawa po ako patungkol dito? At ano naman ang magagawa mo? Lalabanan mo ba sila? Huwag na iyo. Mas mapapaaga lang ang kamatayan mo kung susugod ka sa kanila. Nanay Isang, isa po akong antingero. Napatigil si Lola Isang nang marinig niya ang sinabi ko. Tumingin pa ito ng matagal sa mukha ko. Hindi po ako nagsisinungaling, Nanay Isang. Galing po ako sa angkan ng mga antingero. Alam ko. Dahil nararamdaman ko yon sa iyong dugo. Ganon din sa medalyon na nasa loob ng bulsa mo. Alam niyo po na antingero ko? Pero paano?
Isa kong albularya. Nasabi ko na sa iyo yun, di ba? Pero hindi sapat ang pagiging antikero mo para labanan ng mga aswang na tagulikas. Dahil kaya nilang gumaya ng abilidad. Sigurado ako na matatalo ka lang. Pero wala naman pong masama kung susubukan. Ay nako, ang hirap mo palang kausapin, Marcel. Hala, sige, ikaw ang bahala. Subukan mo. At sana ay magtagumpay ka. Bakit parang wala po kayong tiwala? Hindi sa ganun. Natatakot lamang ako na baka pati ikaw ay mapahamak dahil sa katigasan ng ulo mo. Ganon din naman po mangyayari. Kung di ko po susubukan lumaban, pare-pareho lang din po tayo mamamatay dito. Pero ayokong hintayin lang ang araw na yun. Dahil kung sa palagay ko ay may magagawa ko, gagawin ko talaga ang lahat para lamang sa kaligtasan ng mga tao dito. Gusto ko rin lumaban. Napatingin kami ng sabay ni Lola Isang. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, kumunot naman ang noo ni Lola dahil sa mga sinabi nito. Ano ka ba? Lalaban ka rin. At sa tingin mo ba ay kaya mo? Nakikita mo naman ang kalagayan mo ngayon, hindi ba? Tapos gusto mo pa rin lumaban. Ay naka. Magsama kayong dalawa. Baka may hirap ka usap. Baka matitigas ang ulo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang naging reaksyon ni Lola Isang. Dahil kanina ay hindi naman nag-iinit ang ulo niya. Pero nang mabanggit ko ang salitang may magagawa ako laban sa mga aswang, ay nag-iba na lang bigla ang timpla ng ugali niya. Pero wala naman akong magagawa doon. Inisip ko na lang na baka may malalim na dahilan. Kaya siya nagkaganon. Hindi ako nagbibiro kanina. Gusto ko rin talagang lumaban. Pero paano ka naman lalaban? Kung ganyan ang kalagayan mo. Turuan mo ko. Marami na akong narinig tungkol sa mga antingero. Kaya tulungan mo ko. Gusto ko may paghiganti ang mga kasama ko. Pakiusap po. Pero paano kita tutulungan? Kung ganyan nga ang kalagayan mo. Hintayin mong gumaling ako. Tapos sanayin mo ako sa pakikipaglaban. Magiging sanggandikit tayo. May magagawa tayo, sigurado ko dun. At ramdam kong nasa maayos akong kalagayan. Dahil sa inyo. Kung yan ang gusto mo, sige. Hindi ka naman pala mahirap kausap eh. Baka kasi dahil pareho tayong lalaki, kaya nagkakaintindihan tayong dalawa. Tama, siguro nga. Teka, saka nga pala. Simoy, kaibigan. Marcel, kaibigan. Marcel ang pangalan ko. Salamat ulit ah. Dahil sa'yo, nakaligtas ako. Nagkaroon ako ng pangalawang pagkakataon. Wala yun. Masaya ako kapag nakakatulong eh. Nagtagal ako sa baryong yun. Lumipas pa nga noon ang mga linggo at lagi ko nalang iniisip ang lolo ko. Dahil sabi ko sa kanya noon na uuwi kagad ako. Pero lumipas na nang lumipas ang mga araw at hindi pa rin ako nakakauwi. Inalala ko rin kung saan siya kumukuha ng para sa pagkain niya dahil hindi na niya kayang magtrabaho. Tol, bakit parang ang tahimik mo yata dyan? Niisip ko ang lolo ko, tol eh. Nung kasing araw na pumasok ako rito sa baryong to, ang sabi ko sa kanya uuwi din kagad ako. Pero hindi na ako nakabalik. Niisip ko nga kung lalabanan ko na lang yung mga sigbin para makauwi na muna saglit eh. Sigurado kasi akong nag-aalala na lolo ko sa akin. Huwag ka mag-alala, Tol. Sigurado ako na nasa maayos na kalagayan ng lolo mo. Pero sigurado akong galit na sa akin yun. Baka umuusok na ilong nun. Nung umalis pa naman ako ng bahay eh, hindi kami maayos. Kasi pinagtalunan pa namin yung tungkol sa pagiging antingero ko. Gusto niya kasi na tumigil na ako at mamuhay na lang ng normal. Pero hindi ko kasi kaya yun eh. Kapag may nalalaman ako na babalitaan na namamatay dahil sa aswang, alam mo yung para akong nangihina. Pakiramdam ko ako'y nasasaktan. Lalo na kapag may pamilya pa yung namatay.
Naiintindihan ko yung pakiramdam mo na yan, tol. Ako nga, sa harap ko pa mismo pinatay ang mga kasama ko eh. Nakita ko kung paano sila maligo sa sarili nilang dugo. Ang hirap nun. Kaya huwag ka nang masyado mag-isip ng kung ano-ano. Sigurado ako magiging ayos din ang lahat. Tiwala lang. Nandiyan palagi ang Panginoong Diyos para sa atin. Salamat, Tol. Pinalalakas mo ng gusto ang loob ko. Sana kapag naayos na ang gulo sa baryong to at nakauwi na ako, maging maayos na rin sana kami ni Lolo. Magiging mas maayos kayo. Maniwala ka. Tol, kumusta pala ang mga sugat mo? Magaling na ba? Sa awa ng Diyos, maayos na yung malalalim na galos. Yung sa sikmura na lang ang hindi pa gano. Pero ayos na rin naman to. Medyo nakakaunat-unat na nga eh, oh. Mabuti naman kung ganun. Kapag gumaling ka na ng gusto, uumpisa na natin ang pagsasanay mo. Maliban kasi sa medalyong kong ginto, may singsing din ako dito na magagamit mong proteksyon. Ito, ibibigay ko na sa'yo. Hinugot ko sa sarili kong daliri ang isang singsing na anting-anting. Galing naman yun sa tatay ko. Hindi ko ito nabanggit nung una, pero ito ang pinakamahalagang bagay sa akin. Pero napagpasyahan kong ibigay yun kay Simoy dahil tinuturing ko na siyang kaibigan para na rin may magamit siya kung sakali man na maging totoo na sasaba kami pareho sa laban. Teka, tol. Sigurado ka bang sa akin na to? Oo nga. Kaibigan ang tingin ko sa'yo. Sa 1 linggo natin magkasama, naging malapit ka na sa akin. Mula ngayon, ako na ang bago mong kaibigan. Salamat, tol, ha. Asahan mo rin. Kahit ano pang mangyari sa inaharap, lagi mo akong kasangga. Lagi mo akong kasama. Sige na, isuot mo na yan. Huwag mong uhubarin yan, ha. Hindi ang ganun kalakas. Pero mapoprotektahan ka niyan sa kahit na anong matatalim na bagay. Kahit pa sa kuko ng mga aswang. Mukha man itong mahalaga sa'yo pero ibinigay mo pa rin sa akin. Salamat, tol, ha. Mahalaga na rin kayo sa akin ni Nanay Isang. Kung gaano kahalaga yan, ganun din kayo sa buhay ko. Hindi pa ganun katagal ang pagsasama natin. Pero alam nyo, malapit na kayo sa puso ko. Tol, saan mo ba nakuha to? At bakit marami kang kalaman pagdating sa mga proteksyon at anting-anting? Namana ko yan sa tatay ko, Tol. Ibinigay niya sa akin yan bago siya tuluyang kunin sa akin ng nasa taas. At tungkol naman sa kaalaman ko sa mga medalyon, nanggaling kasi ako sa angka ng mga antingero. At hindi lang basta-basta antingero. Malalakas na manunugis na antingero. Kaya pala napakatapang mo eh. Siguro nga ganun. Ayoko kasing maputol sa akin ang nakagawian ng pamilya namin. Kahit ayaw ng lolo ko, pinipilit ko pa rin ang gusto ko. At napapasaya pa rin ako nito. Tuwing may mga aswang kasi ako napapatay. Alam mo yun? Parang gumagaan ang loob ko. Ibig sabihin, may mga napatay ka ng aswang? Oo naman. Pero bilang pa lang sa daliri. Sa katunayan nga niyan eh, may hinang aswang pa lang ang nakakasagupa ako. Tulad ng halimbawa, mga manananggal, mga wakwak, mga tiktik, yung mga ganun ba? Grabe! Mahina pa sa'yo yun. Doon nga sa amin kinatatakutan na yan ng gusto eh. Marinig pa lang namin ang huni ng wakwak. Nagtatago na kami sa mga bahay namin. Pero hindi ko naman nakalain na may nakakatalo pala sa kanila na tulad mo. Papuri ba yung mga huli mong sinabi? Parang ganon. Kasi naririnig ko lang sa matatandaan tungkol sa mga antigero. Pero di ko naman talaga akalain na nasa harapan ko na ang isa sa kanila. Sa totoo lang, di naman ako ganun kalakas eh. Ang lolo ko talaga ang pinakamalakas na antingero para sa akin. Siya, madami na talaga siyang napatay na aswang. Mapamababang uri man o mataas. Pero nung namatay si tatay, inisip niya na malas ang maging isang antingero. Nung una kasi si nanay, namatay siya nung pinanganak ako. Tapos, si tatay nagkasakit naman.
Ano naman ang connect nun sa pagiging antingero niya? May isa raw kasi siyang nakalaban nun na aswang. Pero hindi niya sinabi kung anong uri yun ng aswang. Basta ang sabi lang niya, nakagawa raw ito ng isang sumpa. At mamalasin daw siya habang nabubuhay siya. Napatay ba niya yung aswang? Kung sabi niya sa akin, hindi daw Nawala daw to na parang bula. At hindi na daw nagpakita sa kanya. Grabe! Ang dami na palang pinagdaanan ng pamilya niyo. Tama ka. Pero kahit na ganun pa nangyari, gusto ko pa rin ituloy ang lahi naming mga antingero. At tulad ng sinabi ko, Tol, magiging sanggandikit mo na ako magmula ngayon. Natigil lang ang pag-uusap namin nang biglang dumating si Nanay Isang. Hinihinga nito at takot na takot. At pabigla pa niyang isinara ang pintuan ng kubo niya. Ganun na rin ang mga bintana niya. Nanay Isang, ayos lang po ba kayo? Ano po nangyari? Ba't takot na takot po kayo? Matapos ng ilang linggo, ang mga sigbin ay nag-umpisa na naman sa pagsalakay. Pero iba na ngayon. Wala na silang pinipiling kunin. Bata man o matanda kahit babae pa. Ano ho? Nasaan po sila ngayon? Ang mga tao po, kumusta? Hindi ko alam. Pero may mga nakuha na ang iba. Pero iba to sa mga nagdaan. Hanggat may makukuha sila, umaatake sila. Di na tama to. Tutulungan ko ang mga tao. Huwag iho, pakiusap. Huwag mo nang ilagay sa panganib ang buhay mo. Hindi po, Lola Isang. Kahit hindi po talaga ako taga rito, gagawin ko po ang lahat, mailigtas lang po ang ibang tao. Kaya hayaan niyo na po ako. Kaya ko po ang sarili ko. Sasama ako sa iyo, Tol. Huwag na muna, Tol. Dito ka na lang at bantayan mo si Nanay Isang. Ako na ang bahala sa mga asong ulol na yun. Sisiguraduhin kong uuwi sila sa lungga nila na wala ng mga paa. Hindi na ako napigilan pa ni Nanay Isang at diretso na akong lumabas. Sakto pa lamang akong lalakad. Nakita ko na kagad ang mga nagtatakbo ang mga tao. Nagsisigawan at nag-iiyakan sila. At ang mga sigbin na sinasabi ni Nanay Isang. May anyo ang mga ito na parabang sa aso. Pero may mahahabang dila, purong itim at pulang-pula ang mga mata. Hoy kayo, mga asong bangaw! Ako ang kalabanin nyo! Huwag niyong pakialaman ang mga tao dito! Ako ang harapin nyo! Tumigil ang mga sigbin sa paghabol sa mga tao. Tumingin silang lahat sa akin, habang ako naman ay dinukot ko ang gintong medalyon at isinuot ko yun sa leeg ko. Nakaramdam ako ng init sa buong katawan ko at paninigas ng mga kamay ko. Kaya naman, madiin kong ikinuyom ang mga kamao ko at tumayo ako na parabang makikipagsuntukan. Nag-angilan ang mga sigbin at sabay-sabay na umatake sa akin. Nakipagtagisan ako ng lakas at wala akong pinapalampas na pagkakataon. Kapag may sigbin na tatalon papunta sa akin, mabilis ko yung sinusuntok at bawat tamaan ko nun ay nadudurog ang buto, mapaulo man o katawan. Lumipas ang ilang minuto at marami na rin akong nalagas na sigbin. Ang iba naman ay bumahag ang mga buntot at dahan-dahang umatras at ang iba ay nagsisitakbuhan palayo. Pero may dalawa pa akong sigbin na nahawakan sa buntot. Umikot-ikot ako habang hawak ko sila, habang umaangit sila na parabang nahihirapan. At nang huminto ako, sabay ko pa silang ibinalibag sa lupa. Nang matapos yun, wala na rin ang mga sigbin. Kaya lumabas ang mga tao habang nakatingin sa akin. At ilang sandali lang, nagpalakpakan sila at nagsigawan na parabang manghang-manga. Sumunod nun ay lumabas din si Nanay Isang at si Simoy. Wow, grabe, Tol! Paano mo nagawa yun? Ang astig! Anong klaseng kamao ba yan? Bakal? Lusaw katawan ng mga aswang, ah! Pinabilib mo kaming lahat, iho.
Napakahusay mong makipaglaban. Hindi ko akalaing makakakita ulit ako ng kasing-lakas ng taong nakilala ko noon. Ginawa ko lang naman po kung ano po ang kaya ko at kung ano ang tama. Huwag po kayo mag-alala na isang. Ito na po ang magiging panimula ng kalayaan nyo. Lalaban po ako sa abot na makakaya ko. Hayaan nyo po akong maglingkod sa baryo nyo. Kahit na hindi po ako taga rito. Uy, teka tol, kasama mo ako dyan. Hintayin mo lang na gumaling ako. Sasali na ako sa pakikipaglaban mo. Para hindi lang ikaw yung astig. May butas pa nga sigura mo. Nananaginip ka na ng gising. Ay nako, ang mga binata nga naman ngayon hindi mo malaman kung ano ang tumatakbo sa utak. Nanay Isang naman yung masyado sensitive eh. Makikita nyo, kapag nasanay na ako nitong si Marcel, hindi na po siya magiging mag-isa sa laban. At kapag nangyari yun, sisiguraduhin ko po na makakalaya na ng gusto ang baryo nyo. Oo na, Simoy. Pero unahin mo muna ang pagpapagaling mo bago ka mag-isip ng laban-laban na yan. Ikaw naman, Marcel, iho. Tinakot mo ako na gusto kanina pero salamat. Dahil matapang kang humarap sa mga sigbin na kailanman ay hindi namin nagawa. Wala po yun, Nay. Kapag kaya ko, gagawin ko talaga. At hindi po ako magdadalawang isip na tumulong at magligtas ng mga tao. Ayoko po nakikita ang iba na nalulungkot. Napakalaki ng puso mo, iho. At masasabi kong hulog ka sa amin ng langit. Salamat sa Diyos at dinala ka niya sa amin. Mabuhay si Marcel! Nang marinig ng mga tao ang sinigaw ni Simoy, nag-umpisa na rin silang gumaya rito. Natutuwa naman ako at napakasaya ng puso ko dahil nakikita kong nawawala na ang takot sa mga mata nila. Kaya mas lalong lumakas ang loob ko para iligtas ang baryo nila sa dilubyo na kanilang kinakaharap. Mabuti pa't pumasok na tayo sa kubo. Hayaan nyo na lang na sikatan ng araw bukas sa mga sigbin na yan at nang maging abo na labang sila. Pinauna ko silang lahat pumasok dahil sa may anino kong nakita sa hindi kalayuan. Nakaharap ito sa akin. Pupuntahan ko pa nga sana noon yun. Pero tinawag ako ulit ni Lola Isang. Ano pa bang ginagawa mo dyan, iho? Halika na rito. Sige yun, Nay, susunod daw ako. Nang makapasok ako sa loob ng kubo, hindi naman nawala sa isip ko ang anino na yon. Inisip ko na ng mga panahon na yon na baka yun na nga ang sinasabing aswang na tagulikas. Grabe! Ang galing mo talaga kanina, tol. Di ko makalimutan. Habang nakikipaglaban ka kasi, nakasilip kami sa bintana eh. Takot na takot yung ibang aswang ah. Nagsibahaga ng mga buntot. Takbo! Pero huwag kayong magpakampante dahil mas malakas ang pinuno ng mga sigbin. Pero Nay, ang mahalaga naman po ngayon, nakaligtas tayo, di ba? At dahil yung dito kay Marcel, dapat maging masaya tayo dahil ang tapang niyang humarap sa mga sigbin. Tama si Nanay Isang, Simoy. Alam niyo ba kanina, bago ako pumasok, may nilalang na nanonood sa akin sa di kalayuan at nararamdaman kong mas nalalapit na ang pinakamadugong labanan. Kaya bukas, uumpisahan ko na ang pagsasanay sa'yo. Yung hindi masyadong mabigat para hindi bungo kayong mga sugat sa sikmura mo. Ayos ba sa'yo yun? Oo naman, tol. Ayos ka, ayos. Pero sigurado ka na bang tutulong ka sa akin sa pakikipaglaban? Oo nga. Bayad ko na rin to dahil sa pagkakasalba mo ng buhay ko. Ganun na rin po sa inyo, Nanay Isang. Gagawin ko po ito para din po sa baryo nyo at katulad po ng mga gusto ni Marcel. Magiging parte po ako ng laban na to at papalayain namin kayo sa mga aswang na tagulikas at sigbin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Grabe ang tapang ninyo. At kahit hindi kayo taga rito, gusto nyo pa rin kaming tulungan. Talagang ang sugo kayo ng liwanag at biyaya ng Diyos.
Hindi niyo po kailangan na magpasalamat, Nay. Dahil responsibilidad ko po bilang antingero ang pumatay ng mga nilalang ng dilim. At yun po ang gagawin ko rito. Kahit na, iho, ginagawa mo pa rin ito ng may kusa. Kahit pa alam mong mapanganib, handa ka pa rin gawin ang lahat para sa amin. Tulad nga po ng sinabi ko, Nanay Isang, napakasaya ko po tuwing nakakapagligtas po ako ng mga tao at nakakatulong ako. At bukal po yun sa loob ko. Walang pilitan at walang pagdadalawang isip. Bago pa man makasagot si Nanay Isang, may kumatok sa pinto nito at nang buksan niya yun, may binatang nakatayo doon at narinig ko na may naghahanap daw sa akin. Kaya naman, sumunod ako kay Nanang Isang. Nang makita ko ang taong naghahanap sa akin, napatigil ako at kinabahan. Napansin ko rin na hindi makapagsalita si Nanay Isang nang makita niya ang taong nasa labas. Lo, bakit po kayo nandito? At paano niyo po nalaman na nandito ako? Bakit ako tinatanong mo niyan? Nalumpo ka na ba? Bakit hindi mo nagawang umuwi? Hindi niyo po alam ang ginagawa niyo, Lo. Bakit kayo sumunod dito? Ay malamang Marcel, lolo mo ko. Kaya nag-aalala ako sa'yo. Halos lampas 1 linggo na rin na hindi ka umuwi. Hayop ba ako sa'yo? Para hindi mo uwian nang ganun-ganun na lang, ha? Tinatanong kita, sumagot ka. Lolo Crisanto, pwede po ba pakinggan niyo muna ang paliwanag ko? Mali po na nandito kayo eh. Maling sumunod pa kayo dito. Lumingon po kayo sa likuran niyo, Lo. Hindi niyo po ba nakikita yan? Dahil malabo na ang mga mata ni Lolo, hindi niya na napansin ang mga patay na sigbin sa lupa. Kaya naman tinuro ko yun at natulala ito. Teka, mga sigbin ba ito? At hindi lang basta may hinang sigbin. Mga alaga ng aswang na tagulikas. Huwag niyong sabihin na meron doon dito. Yun na nga pong gusto kong sabihin kanina pa eh. Kung ganun, halika na, umuwi na tayo. Habang hindi pa uli ang lahat. Hinawakan noon ni Lolo ang kamay ko para maglakad na. Pero hindi ako umalis sa kinatatayuan ko at tinignan ko lamang siya. Hindi po, Lo. Hindi po tayo makakaalis dito hanggat nandito ang mga aswang. Talaga bang hindi ka na marunong sumunod sa akin, Marcel? At kung kailan ka pa talaga lumaki, doon naging matigas ang ulo mo. Noong maliit ka, hindi ka naman ganyan na. Makinig ka na lamang sa apo mo, Crisanto. At sino ka naman para mangialam sa aming dalawa? Hindi mo na ba ako naaalala? Ha, Ato? Hindi ako nagsalita at hinayaan ko lamang ang dalawang matanda na mag-usap. Dahil sa palagay ko rin ay kilala nila ang isa't isa. Dahil nang marinig ni Lolo ang itinawag sa kanya ni Lola Isang, napatingin ito sa kanya at lumapit ng kaunti. Sino ka? At paano mo nalaman ang lumang tawag sa akin? Hindi mo na ako naaalalang matanda ka. Magkasing edad lang tayo. Pero mas nauna kang naging ulyanin. Bakit, sino ka ba? Ako to. Si Basilisa. Basilisa? Abay, pamilyar sa akin iyon. Sa iyo ay pamilyar. Pero ako, kilala pa rin kita. Pareho tayong mag-aaral ng mga naunang albularyo. Pero mas pinili mong maging antingero dahil sa mga magulang mo. At ako ang dati mong nobya na kinalimutan mo at bigla ka na lamang nawala na para mambula. Diyos mio Santissima. Isang. Abay, oo. Nakilala mo na ba ako ngayon? Hayaan mo akong magpaliwanag sa bagay na yun, Isang. Teka lang po. Ano pong ibig niyong sabihin? Dati po kayo magkasintahan? Oo. At itong lolo mo, bigla na lang nawala na parang bula.
Akala ko gay patay na siya. Pero buhay pa pala damuho. May paliwanag ako dyan, Isang. Ang mabuti pa po, Lo at Lola Isang. Sa loob na po nyo ituloy ang pag-uusap nyo. Masyado po malamok dito sa labas eh. Baka papakin tayo. Mabilis naman na pumasok si Lola Isang sa loob ng kubo. Habang si Lolo naman ay inaalalayan ko. At nang pareho na kaming nasa loob, umupo na muna ako sa tabi ni Simoy. Habang si Lolo naman ay nasa tabi ng pinto. Umupo na muna kayo, Lo. Hindi. Hindi siya uupo. Hayaan mo lang siyang tumayo. Ang mga upuan ko ay hindi para sa mga taong biglang nawala at susulpot na lamang na para bang walang nangyari. Hindi naman talaga ikaw ang sadya ko rito. Ang apo ko talaga. Pero hindi ko naman nakalain na nandito ka pala. Napadpad ako rito. Dahil sa paghahanap sa iyong kabuti ka. Nung nawala ka, wala akong tigil sa paghahanap sa iyo. Inisip ko noon na sana ay hindi ka pa namatay. Maliban sa pagiging albularya ko, sa iyo lang umiikot ang aking mundo. Ngayon malalaman kong matapos ng napakaraming taon, may apo ka na pala. Samantalang ako hindi man lang nagkaroon ng pamilya dahil ibinuos ko lahat ng oras at panahon ko sa paghahanap sa iyo. Hayop ka! Hindi ko alam, Isang. Mapatawad mo sana ako. Hindi ko talaga alam na palayo ako sa baryo natin dahil sa panunugis ng aswang. Dahil mas pinili mo yon kaysa sa akin. At mas mahal mo ang pagiging antingero mo. Ngayon iniisip ko, Crisanto, kung talaga nga bang binahal mo ko. Samantalang kinalimutan mo na kung sino ako. Nagkakamali ka, Isang. Minahal kita. Pero hindi na kita ulit nakita. Dahil may nakalaban ako noon na isang tagulikas. Napatay ko ang ina nitong Magindara. Kaya pinaghahanap ako nito hanggang sa nagkaharap kami. At isang babae ang tumulong sa akin. Ilang buwan ako naniraan sa kanya. At sinubukan ko rin na balikan ka. Pero wala ka na sa baryo natin. Kaya ang akala ko ay iniwan mo na ako. At dahil doon, nakapangasawa ako ng iba. Pero maniwala ka sa akin, Isang. Walang araw na hindi kita inisip. Habang nag-uusap ang dalawang matanda, napansin ko naman ang pangiting-ngiting si Simoy. Wow, tol! Para tayong nakikinig ng drama sa nobela sa radyo, ah! Huwag mo na nga silang guluhin. Moment nila yan eh. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa wala nang naisagot pa ang lolo ko. Kahit ako, hindi ko akalaing naging parte pala si Lola Isang ng buhay ni Lolo. Kitang-kita ko naman sa mga mata ni Lolo na nagsasabi ito ng totoo. Pero si Nanay Isang ay ayaw maniwala sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka sa akin, Isang? Na hindi kita pinagpalit sa babaeng nakilala at tumulong lamang sa akin. Dahil akala ko talaga noon ay iniwan mo ako. Hindi nagsalita si Nanay Isang. Pumasok lang siya sa silid ng kubo niya habang umiiyak. Naawa naman ako sa parehong matanda dahil sa mga pinagdaanan nila. Lo, magpahinga na po muna kayo. Malayo pong nilakad nyo eh. Tol, dito mo na lang siya paupuin, oh, para makasandal siya. Dahil sa sinabi ni Simoy, inalalayan ko ang lolo ko papunta sa upuan na may sandalan. At nang makaupo na siya, akala ko ay lusot na ako sa mga ginawa ko. Ngunit hindi pa pala. Ikaw naman, Marcel. Paano mo nagawang hindi ako uwian ng higit sa 1 linggo? Lo, di ko naman po ginusto yun eh. Hindi na po kami makalabas dito dahil madami po nagbabantay na sigbin. At sino man po ang pumasok sa baryong to, wala na. Hindi na daw po makakalabas. Aswang baka mo.
Hindi ba't antingero ka? Ipinipilit mo pa sa akin na ayaw mong bitiwan ng bagay na yan. Pero bakit hindi mo gamitin ang kakayahan mo para malampasan ang mga aswang na nakabantay? May tamang oras naman po para dyan, Lo. Tamang oras ba ka mo? Paano? Pagka malaman mo, napatay na ako dahil sa pag-aalala ko sa iyo bata ka. Hindi ko naman po sila pwedeng iwan ng ganito ang kalagayan nila, Lo. Kilala niyo po ako, di ba? Kilalang kilala nga kita po. Isa kang pasaway na binata. Matigas ang bungo. Hindi sumusunod sa mas matanda. Lolo naman eh. Nakakahiya po, naririnig po kayo ni Simoy, oh. At sino naman yon damotres na yon? Hindi po ako damotres, tao po ako. Siya po yung pinalad na makaligtas sa kamay ng mga aswang, Lo. Nung araw po na umalis ako sa bahay at nagpunta po sa tambakan ng basura dito sa baryong to, nakita ko po siyang sugatan. Naratabunan po ng mga basura. At doon ko naman po nakilala si Lola Isang. Kung ang tinutukoy mo ay ang mga sigbin at ang pinuno nilang tagalikas, mapalad nga siya po. Dahil walang sino man na makakaligtas sa kamay ng mga halimaw na yon. Baka dahil may plano pa po ang Diyos para sa akin, Lolo. Tama ka. May plano pa siya para sa'yo. Kaya iniligtas ka niya sa kamay ng mga aswang. At kung ano man po yun, Lo, malugod ko po yun natatanggapin. At dahil po doon, Lo, lalaban po ako sa kanila. At kung gusto man po na sumama ni Simoy, hahayaan ko na lamang po siya. Pero hindi ako papayag sa mga gusto mo mangyari, Apo. Dahil mapanganib yung iniisip mo. Kahit na po mapanganib pa, Lo, ang mahalaga po sa akin, masuklian ko po ang kabutihan ni Nanay Isang at mapalaya sila sa kamay ng mga halimaw na naghahari-harian sa baryong to. Diyos ko. Sige na, gawin mo ng gusto mo. Kahit ano namang gawin kong pagbabawal sa'yo, ang gusto mo pa rin ang siya masusunod. Pero sana po, tama ang desisyon mong yan. Lahat po ng ginagawa ko, Lo, pinag-isipan ko po na mabuti. Walang mangyayari sa baryo kung walang taong handang kumilos. Kaya sana po maintindihan niyo ko. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Ay, ang apo ko. Malaki lang talaga. At kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Kasi, Lo, wala pong magiging saysay ang pagiging antingero natin kung hindi po natin to gagamitin sa kabutihan. Yun naman po natutunan ko sa inyo eh, nung panahon na mahal niyo pa ang pagiging antingero nyo. Hindi naman nagbabago ang pagmamahal ko sa pagiging antingero ko, Apo. Sadyang alam ko lang ang kapahamakang nagbabadya sa mga laban sa aswang. Iniingatan lamang kita. Kaya patawarin mo ko kung sinubukan kong ilayo sa iyo ang bagay na nagpapasaya sa iyo. Si Lolo talaga, oh. Nagdadrama na naman. Pero Lo, salamat po ah. Kasi kahit napakatigas po ng ulo ko, hindi po kayo nagsasawang sawayin ako at mahalin. Masaya po ako kasi kayo po naging lolo ko. Masaya rin ako, Apo. Dahil nagkaroon ako ng apo na tulad mo. Sa katunayan nga, sa akin mo namanay ang katigasan ng ulo mo, damotres ka. Dahil ganyan na ganyan din ako noon. Hindi talaga ako nagpapabawal. Kapag ginusto ko, abay talagang ginusto ko. Yun naman po pala eh. May pinagmanahan pala ako eh. Kaya dapat di na po kayo maging istrikto. Dahil sa inyo ko naman po pala naman na to. Makikisingit lang po. Pareho din po kayong maskulado. Grabe ang tanda nyo na po, Lo, pero yung katawan nyo po talaga namang siksik na siksik, bato-bato pa rin. Yan talaga hindi mawawala sa lahi namin, Tol. Si tatay din. Matangkad na, malaki pa ang katawan. Nakakaingit naman kayo. Bakit naman? Maganda rin naman ang katawan mo ah. Bansot naman. Nagmumukha tuloy akong tutubi. Ikaw ang nagsabi niyan ha. Habang nag-uusap kami, bigla na lang ulit lumabas si Nanay Isang. Malungkot pa rin ang itsura nito. Pero
Hindi na siya galit. Lumapit siya sa amin at tinignan ako. Sunod nun, huminga lamang siya ng malalim at nagsalita. Pasensya ka na, Ato. Kung ganun na lamang ang ginawa ko. Naging masama ang ugali ko. Sadyang nasaktan lamang kasi ako ng lubos. Pero pinapatawad na kita. Narinig ko kasi kung gaano ka kasaya nakausap ang apo mo. Siguro nga ay may mga tao talaga na hindi para sa'yo. At tanggap ko na yun ngayon. Masyado na tayo matanda para balikan pa mga lumipas. At inaamin ko, Ato, masaya ko na muli kitang makita. Ganun din naman ako sa iyo, Isang. Masaya akong muli kang makita. Tama ka. At masyado na tayong matanda para sa mga bagay-bagay na hindi na natin pwedeng balikan pa. Ang mahalaga naman ay buhay tayo at masaya kapiling ang mga taong nandito na sa buhay natin. At salamat dahil nagawa mo akong patawarin. Matapos ang mga sinabi niya noon, lumapit si Lola Isang kay Lolo Crisanto at niyakap niya ito. At may bagay na bigla na lamang sumagi sa isip ko. Hindi naman kasi alam ni Lolo noon kung saan ako magpupunta. Pero nalaman niya na nandoon ako sa baryong yun. Lo, pwede po ba ako magtanong? Ano yun na po? Paano niyo po nalaman na nandito ako? Wala naman po nakakaalam na nagpunta po ako dito. Tsaka wala rin po akong sinabi sa inyo. Dahil di ko rin po alam na didiretso po ako dito. Nung pang-apat na araw na hindi ka pa rin umuwi, sobra na ang pag-aalala ko sa iyo. At nung gabi din na yun, napanaginipan ko ang tiyo Kaloy mo. Sinabi niya sa akin sa panaginip nandito ka raw. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa panaginip ko pa siya makikita. Pero Lo, hindi rin po kami nagkita ni Mang Kaloy. Hindi ko rin po ipinaalam sa kanya na pupunta kami rito. Wala po talagang ibang nakakaalam na nandito ako. Kaya paano mapapanaginipan niyo po siya? Hindi ko rin alam, Apo. Hindi ko rin maintindihan. Matapos kong marinig yun mula kay Lolo, bigla na lang akong nakaramdam ng kaba sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero grabe ang pag-aalala ko ng mga panahon na yon. May bagay pa na sumagi sa isip ko na baka may nangyari ng masama kay Mang Kaloy. Pero napaka-imposible din ng bagay na yon dahil nakausap ko pa siya nung araw bago ako mapadpad sa baryong to. Bakit na po? Bakit bigla ka yatang natahimik? Wala po, Lo. Huwag niyo na lang po akong pansinin. May iniisip lang po ako. Ang mabuti pa, maglinis ka na ng katawan, Iho. Para makapagpahinga ka na. Alam kong pagod ka dahil nilabanan mo ang mga sigbin. Kaya sige na, para makatulog na rin kayo. Sige po, Lola Isang. Samahan na kita sa poso, tol. Nang mga oras na yon, dali-dali na akong pumunta sa poso. Kasama ko si Simoy at naiwan naman sina Lola Isang at Lolo Crisanto sa loob. Habang naglilinis ako ng katawan, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa amin. Maliban doon, nag-iinit din ang medalyon na suot ko. Kaya alam ko na may malapit lang na mga aswang. Dahil doon, nagmadali akong maglinis ng katawan at sabay kaming pumasok ni Simoy sa kubo ni Lola Isang. Matapos nun, kumain lamang kami ng nilagang mais at kamote at naghanda na rin sa pagtulog. Tabi-tabi kami nila Simoy at Lolo Crisanto sa iisang katre, habang si Lola Isang naman ay nasa silid niya. Mabilis naman na lumipas ang gabing yon at maaga akong nagising. Naabutan ko pa ang katawan ng mga sigbin sa labas ng bahay at hinayaan ko na lamang yun para lusawin na lang ng araw. Hindi naman nagtagal, gumising na rin si Simoy. Kaya naman, niyaya ko siya na magkape at sabay kaming lumabas para maumpisahan ko na ang pagsasanay ko sa kanya. Kapag susuntok ka,
Huwag mong hahayaan na maalis sa tabi ng mukha mo ang isa mong kamao. Parang ganito. Yan. Para kahit papano, hindi bababa ang depensa mo. Tsaka kailangan, pag suntok mo, mabilis mo ring huhugutin yung kamao mo pabalik. Para kung sakaling aatake ang aswang, may pandepensa ka at makakatake ka muli. Oo, tol. Naiintindihan ko. Pwede ka rin gumamit ng paa kung sa palagay mo delikadong sumuntok. Ang mahalaga lang naman, kaya mong umatake habang matibay pa rin ang depensa mo. Sige, tol. Tatandaan ko lahat ng tinuturo mo. Mabuti kung ganun. O sige na, magpahinga na muna tayo. Gising na yata si Lola Isang at Lolo. Mag-asikaso na muna tayo sa loob. Pagpasok namin sa loob, nakita namin na nagising na nga si Lola Isang at Lolo Crisanto. Napansin ko naman si Lola Isang na para bang namomroblema. Nilapitan ko siya at nakita ko ang tinitignan niya. Wala na palang laman ang bigasan niya. Kaya naman, naisip ko na magbasura na lang ulit at susubukan kong lumabas ng baryo para magkapera. Lalabas po muna ako, Lola Isang. Saan ka pupunta? Didiskarte lang po muna ako ng makakain natin. Ako, hindi na. Huwag mo nang gawin yan, iho. Ako na lang ang hahanap ng paraan para sa pagkain. Ayos lang po, La. Dito na lang po kayo sa bahay. Magpahinga na lang po kayo. Ako na pong bahala. Sama ako sa'yo, tol. Sigurado ka? Oo, tol. Kaya ko na rin naman eh. Hindi ko na rin nararamdaman yung hapdi sa sugat ko sa sikmura. Kung ganun, tara. Para di tayo abuti ng tanghali. Wala nang isasaing eh. Nakakahiya na kay Lola Isang. Ilang linggo na tayong tambay dito. Ano ka ba? Bakit ka mahihiya? Bisita ko naman kayo. Kahit na po, Lola. Dito po kami kumakain. Kaya tutulong kami. Sige na po. Babalik na lang po kami mamaya bago magtanghalian. Hindi ko na pinaalam sa kanya ang balak kong paglabas ng baryo. Dahil alam kong mag-aalala lang sila. Kaya naman, sabay na kaming lumabas ng kubo ni Simoy. Unang pumasok sa isip ko na bumalik sa tambakan ng basura sa baryong yun. Naalala ko kasi na may iniwan akong isang sako ng kalakal doon. At pinalad naman ako dahil nandun pa yon at wala pang kumukuha. Pinagtulungan namin ni Simoy na buhatin yon hanggang sa dumating na kami sa bungad ng baryo. Napansin ko naman na tahimik at pakiramdam ko ay walang panganib. Kaya naman, dumiretso na kami. Akala ko ba may mga aswang na aatake kapag lumabas tayo ng baryo? Yun nga eh, di ko rin alam. Pero siguro dahil sa araw ngayon. Hindi, tol. Pakiramdam ko may mali sa nangyayari. Pareho naman tayo eh. Pakiramdam ko rin talaga may mali. Pero siguro bilisan na lang natin para makauwi kagad tayo. Nang makarating na kami sa ibang baryo, naghanap kami ng lugar kung saan pwede ibenta ang mga dala naming kalakal. Pagkatapos nun, bumili na kami kagad ng bigas at ilang mga dilata. Pagbalik namin sa baryo nila Lola Isang, nakaramdam ulit ako ng kaba dahil walang mga taong nasa labas. Hanggang may napansin si Simoy sa isang bahay. Tol, sandali lang. Tignan mo. Bito ka ba yun? Saan? Ayun o. Ayun, dun sa may bahay na yun. Lalo nang bumalot sa akin ang takot nang makita ko ang bagay na itinuturo ni Simoy. Lumapit pa nga ako at nakita ko sa loob ng bahay ang putol na katawan ng isang tao habang nakakalat sa sahig ang mga lamang loob nito. Agad pumasok sa isip ko ang dalawang matandang naiwan namin. Kaya naman, nabitiwan ko ang bigas na dala ko at kumaripas na ng takbo. Sumunod naman sa akin si Simoy. Dala ang mga nabitiwan ko. Pagdating namin sa kubo ni Lola Isang, wala na sila doon pero may ilang bahid ng dugo. Kaya naman, sobra akong nag-alala. Lolo! Lola Isang! Nasaan kayo? Sumagot kayo! Anak ng putya, hindi tama to, Simoy. Hindi dapat natin iniwan ng dalawang matanda. Wala sila dito. Sa palagay ko rin,
Sinalsiyan tayo ng mga sigbin. Alam nila na aalis tayo ng baryo. At nung nakalabas na tayo, doon sila sumalakay. Sa palagay mo ba, kinuha nila si Lola Isang at ang lolo mo? Oo, tol. Kagabi, may nilalang sa dilim na nakatingin sa akin. Sigurado akong nakilala niya ako. Kaya sila lolo ang kinuha niya. Kung ganun, anong gagawin natin? Ano pa ba? Hahanapin natin sila. Di ba sabi mo? Bago ang tuktok ng bundok, may pugad doon ng mga sigbin o aswang. Samahan mo ako doon. Nasa panganib sila. Hindi pwedeng tumunganga lang tayo dito. Kung ganun, halika na. Nag-aalala din ako para sa kanila eh. Lakad takbo ang ginawa namin ni Simoy. Makarating lang kagad sa paanan ng bundok. Pagdating namin doon, wala na kaming inaksayang oras at diretso na kaming umakyat hanggang sa nakakalahati na namin ang inaakyat namin. Ayos ka lang ba, tol? Hingal na hingal ka na. Ayaw mo bang magpahinga muna? Ayoko, Simoy. Wala nang oras para magpahinga. Nasa panganib na ang buhay nila Lola at Lola Isang. Kaya hindi dapat tayo mag-aksaya ng oras. Pero tol, sa palagay mo ba handa na tayo? Handa man o hindi, gagawin ko ang lahat, mailigtas ko lang sila. Sana nga lang, hindi pa huli ang lahat. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko pag may nangyaring masama sa kanila. Uy, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Ligtas sila, sigurado ko dun. At nararamdaman ko yun. Sana nga magdilang anghel ka, Simoy. Hindi ko kayang mawala si Lolo dahil mahal na mahal ko ang lolo ko at siya na lang ang meron ako. Nagpatuloy lamang kami sa pag-akyat hanggang sa bigla na lang huminto si Simoy. Itinuro niya ang isang butas sa lupa. Doon ay pumasok kami at walang pag-aalinlangan. Pagbaba namin, akala ko tahimik lang. Pero maya-maya, mula sa dilim, may mga mapupulang mga mata ang nagsilabasan. Humanda ka, tol. Ayan na mga hayop na sigbin. Oo, tol. Lagi naman akong handa eh. Inatake na kami ng mga yon. Pero mabilis naman ang mga galaw namin ni Simoy. At natalo namin ang unang grupo ng sigbin. Ganon din ang pangalawang grupo. Nang matapos yon, ay tumakbo kami sa daang madadaanan namin hanggang sa narinig ko ang boses ng lolo ko. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa nakarating kami sa maliwanag na bahagi ng kuwebang yon. Nakita ko doon na nakatali si Lola Isang at lolo ko, habang ang nilalang naman ay nakatayo at nakaharap sa mga ito. Lo! Marcela po! Bakit ka pa pumunta rito? Hindi ko po kayo kayang pabayaan, Lo! Tol, yan yung aswang na tinutukoy ko. Nang marinig kami ng nilalang, humarap ito sa amin. Walang emosyon ang mukha nito. Hindi ko rin nakita ang bumuka ang bibig nito. At nagsalita siya. Dumating ka na rin sa wakas. Kumusta? Nais kong magpakilala sa mga bunti kong panauhin. Ako si Ikad, ang pinuno ng mga sigbin na ito. Ikaw, anong pangalan mo? Huwag ka na magbait-baitan pang hayop ka. Pakawalan mo ang lolo ko at si Lola Isang. Wala akong oras para makipag-usap sa mga tulad mong demonyo. Tulad pala talaga ng inaasahan ko. Matapang kan talaga. At nararamdaman ko rin na malakas ka. Kaya pala walang naging laban ang mga alagad kong sigbin sa'yo. At tulad ng ginawa ko sa mga sigbin mo na sinasabi mong alagad mo, sisiguraduhin ko rin na ganun din ang gagawin ko sa'yo. Hindi mo yata naiintindihan. Hindi mo pa nga nakikita ang bagay na kaya kong gawin. Ay naglalakas loob ka ng takutin ako. Kung lalabanan mo man ako, sisiguraduhin kong ito na ang magiging pinakabangungot ng buhay mo.
Pero kung papayag ka naman na makipagsanib ng puwersa sa akin, sisiguraduhin kong magiging makapangyarihan ka. Mahahawakan mo sa leeg ang mga tao at magiging sunod-sunuran lamang sila sa'yo. Hindi ako nakikipagsanib puwersa sa mga demonyo, hayop ka. Hindi ako magiging kakampi ng dilim kahit kailan. At mas lalong hindi ako papayag na maliitin mo lang ang mga tao. Kung ganun, magpasensya na lamang tayo. Hindi ako naaawa sa mga taong pinapatay ko at kailanman ay hindi mangyayaring makakawala ka pa sa lugar na ito. Sisiguraduhin ko na dito na magiging libingan mo kasama ang mga pinakamamahal mo sa iyong buhay. At sino naman itong kasama mo? Namumukha kita. Napansin ko ang nagngangalit na itsura ni Simoy habang nakatingin sa aswang. Hinawakan ko ito sa balikat para lang maparating na huwag siyang magpadala sa galit niya at umakto lamang itong normal dahil makakasagabal lamang sa pakikipaglaban niya ang galit na nararamdaman niya sa puso niya. Ikaw nga ang taong nakatakas sa mga sigbin ko. Tignan mo nga naman na bumalik ka pa talaga. Gusto mo na rin talagang mamatay. Katulad ng mga kasama mo ngayon na. Hindi na ako natatakot mamatay ngayon. At kung dito man sa lugar na to mababawi ang buhay ko, sisiguraduhin muna namin na uunahin ka namin. Dahil ba dyan sa suot-suot mo sa daliri mo? Matapang ako dahil yun ang gusto ko. Ayoko na ulit matakot sa mga tulad mo. Pagbabayarin ng mga sigbin mo. At ikaw, ang ginawa niyo sa mga kasama ko. Hindi ko kayo mapapatawad kahit kailan. Matapos sabihin niyo ni Simoy, hindi man lang nagsalita ang aswang. Wala pa rin itong emosyon na nakatingin sa amin. Maya-maya lang, nagulat kami nang bigla na lamang bumuka ang bibig nito. At gamit ang kamay niya, pinunit niya ang sarili niyang balat at may kapalit ito. Para siyang ahas na nagpalit ng balat at nagbago ang anyo. Nung una ay mukha pa siyang mabait, pero ngayon mas halimaw na ang itsura niya kesa sa isang halimaw. Ngayon, hindi pa rin ba kayo natatakot? Kahit na ano pang maging itsura mo, hindi pa rin kami matatakot sa'yo. Dahil sa iisang nilalang lamang kami matatakot. At yun ay sa Panginoong Diyos. Sa Diyos? May magagawa ba yan Diyos na tinatawag nyo? Kung dito pa lang, ay papatayin ko na kayo. Meron! Yun ay ang paggabay niya sa amin at walang hanggang pagmamahal. Pinipilit ko naman na hindi magalit. Pero kuwang-kuwa nyo talaga ang aking inis. Mga sigbin, atakihin nyo ang dalawang matanda! Nang marinig yun ng kaibigan ko, tumingin lang ito sa akin at tumango. Matapos nun, tumakbo na siya sa mga sigbing aatake sa lolo ko at kay Lola Isang. At ako naman ay naiwang nakaharap sa aswang. Nakakaawa kayo. Dahil ako pa ang makakalaban ninyo. Kung hindi kayo sasapi sa akin at magiging sagaban lamang kayo sa paghahangad kong mag-ari sa buong Kabisayaan. Dito pa lang at tatapusin ko na ang buhay nyo. Kaya humingi na kayo ng tulong sa Diyos na sinasamba ninyo. Hindi ako sumagot at tumingin lang ako sa kanya. Hanggang sa una na itong umatake, nahawakan niya ang buhok ko
at ibinalibag ako. Pero yung pala ang paraan niya para magaya ang kakayahan ko. Dahil nang makatayo na ako at akma ko na siyang susuntukin, nasalag niya ang kamao ko at pareho na lamang kami ng lakas. Oh, bakit bigla ka napatigil? Nagulat ka ba sa kaya kong gawin? Katapusan mo na! Matapos niyang sabihin yon, isusuntok niya pa sana sa akin ang isa niyang kamao. Pero nasanggayon ng kamao ng lolo ko. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Ako ang kalabanin mo, Ikag! Tapusin na natin ang dati pa nating hidwaan! Lo, ano po pinagsasasabi niyo? Hindi nagsalita ang lolo ko, habang ang aswang naman ay ngumiti nang marinig ang sinabi ng lolo ko. Sa palagay mo ba, tanda? Kakayanin mo ako? Gayong uugod-ugod ka na! Makikita natin yan! Halimaw! Hindi ko na napigilan ang lolo ko at nauna na itong umatake. Matapang niyang sinapak ang aswang at tumama yun sa panga nito. Hindi ko akalaing kaya pa ni lolo ang ganon kahit na may rayuman na ito. Sunod nun, ako naman ang sumuntok. Tumama rin yun sa panga ng aswang at sinubukan namin ni lolo na sabay itong suntukin. Pero nasakal kami ng sabay ng aswang. Buti na lang nandun si Simoy at nagawa niyang sipain ng aswang sa likod. Kaya naman, nabitiwan kami. Ikaw na lang ang uunahin ko! Pakialamero! Nang akma na sanang lalapitan ng aswang, si Simoy, nawakan ko kagad ang buhok nito at sabay namin na hinilayo ni lolo. Kaya naman, napahiga ito sa lupa at malakas ang kalabog nun. Sunod nun, idiniin ni lolo ang isa niyang paa sa ulo nito, habang si Simoy naman, hinawakan ang dalawang paa ng aswang. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na masuntok ito ng ilang beses sa dibdib, hanggang sa tuluyan na itong nanghina. At dahil sa panghihina nito, nawalan na siya ng lakas para tumayo. Kaya ipinakita na namin sa kanya kung paano namin patayin ang mga alagad niyang sigbin. Dahilan ng kanilang pagkaubos, hindi ko pa nga sana tutuluyan ng aswang dahil nagmakaawa ito. Sinabi niya na magpapakalayo-layo na daw siya at hindi na muling manggugulo. Pero may napansin ako sa mga kulungan na nandoon. May isang pamilyar na sombrero ang nandoon. Katabi, ang patay na taong hindi na makilala ang muka. Halatang inunti-unti nila. Lumapit ako doon at tama ang nasa isip ko. Kilala ko ang sombrerong yun at yun ay walang iba kundi kay Mang Kaloy. Doon ko napagtanto na matagal na tong patay at ang nakausap ko noon ay kaluluwa na lamang dahil gusto niya akong balaan. Dahil doon, galit akong bumalik kung saan nakahandusay ang aswang. Kumuha ako doon ng malaking bato at paulit-ulit na ipinukpok yun sa ulo niya ng ubod ng lakas. Hayop ka! Walang dahilan para mabuhay ka pa! Kailangan ka ng patayan! Hindi na mabagay ang tulad mo sa mundong to! Kaya mamatay ka na! Hindi makapaniwala si lolo sa mga natuklasan ko. Kaya halos matumba ito nang sabihin kong si Mang Kaloy ang patay na tao sa kulungan. Naluwa ito, pero may mga bagay na hindi pwedeng ibalik na. Kaya tahimik kaming tatlo ni Simoy at lolo. Naghubad kami ng pang-itaas para balutin ang katawan ng taong natagpuan namin at sama-sama na kaming bumaba sa bundok para bigyan ng maayos na libing ang matalik na kaibigan ni tatay na naging pangalawang ama ko na rin. Napakabuti ni Kaloy. Kahit wala na siya sa mundo, tayo pa rin at kapakanan pa rin natin ang iniisip niya.
Kung yung araw po na nagpakita siya sa akin, kung alam ko lang po na yun na pala ang uli, sana niyakap ko po siya ng maigpit. Hindi ko man siya ganun nakakilala. Pero nakagawa siya ng mabuti sa aming lahat. Ilang gabi rin niya kami pinagtanggol sa mga sigbin. Tunay na napakalaki ng kanyang puso. Matapos ng mga sinabi namin, sama-sama naming ibinalik ang lupa sa hukay kung nasaan ang katawan ni Mang Kaloy. Natigil lang kami nang biglang humagulgol sa iyak si Simoy. Bakit, Tol? Anong nangyari sa'yo? Pasensya na, Tol, ha? Nadala lang kasi ako sa inyo, eh. Umiiyak kasi kayo kanina, eh. Hindi ko na rin napigilan umiyak. Naalala ko kasi mga kasama ko. Niyakap ko na lamang si Simoy ng panahong yun. Pag-uwi namin sa bahay, masaya naming ibinalita ang tagumpay naming mapuksa ang mga aswang na naghahari-harian sa baryo nila. Dahil doon, nagsaya rin ang mga tao. May iba pa nga na umiyak dahil makakabalik na sila sa dati nilang buhay. Lumipas ang mga araw, wala nang gulo at wala na rin akong aswang na tinutugis. Ibinibigay ko na lang ang oras ko sa lolo ko dahil alam kong matanda na rin ito. At tinupad ko rin ang pangako ko kay Simoy na sasamahan ko siya sa pamilya ng mga kasama niya nang maganap ang trahedyang hindi nila inaasahan. Matapos nun, magkasama kami ni Simoy na naging mangangalakal. Nagbabasura kami hanggang sa nakaipon ito at kaming dalawa ay nagkaroon ng mas magandang negosyo na hanggang ngayon ay nandito pa rin. At doon namin kinukuha ang lahat ng pangangailangan namin. At kahit may sari-sarili na kaming mga pamilya, hindi pa rin kami nagkalayo at naging mas matalik ko pa siyang kaibigan at ninong ng isa kong anak. Habang ang pagiging antingero ko naman ay ipinasa ko sa panganay ko. Siya kasi ang nakakuha ng tapang at hilig sa mga medalyon. Pero sa kasalukuyan, wala na akong nababalitaang paglabas ng mga aswang sa lugar namin. Kaya hindi pa sumasabak sa panganib ang anak kong panganay. Marami akong natutunan sa kwento ng buhay ko na minsan ang katigasan ng ulo magiging paraan din para makagawa ka ng tama. Sabi nga ng iba, hindi mo malalaman na tama ka kapag hindi ka nagkakamali. Yun din ang meron sa kwento ko. Hindi mo magagawa ang lahat ng bagay na gusto mo na alam mong tama kung hindi magiging matigas ang ulo. Pero sana, gamitin natin ang katigasan natin sa alam nating makakabuti sa iba at hindi para sa sarili lamang natin. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. At sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa inyong lahat.